Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel, Trending Pinas TV. Ang pagpredict ni Madam Oropesa sa taong binibenta na niya ang kanyang kaluluwa. Ngayon, hindi na natin patagalin pa. Ito na ang prediction ni Madam Elizabeth Oropesa sa mga taong nagpaalipin sa masama o nagpagamit o pumayag na ibenta ang kanilang kaluluwa sa masama. Kamusta po kayo? Andito na naman po ako. Magkukwento ako sa inyo ng mga bagay na napakahalaga sa maniwala po kayo sa hindi. Hindi ko kayo pinipilit. Ito po ay ipinangako kong gagawin ko magmula last year. Panahon na po kasi dahil napakalala na ng spiritual warfare. Ibig sabihin po yung gera ng mabuti at ng masama sa langit. Gera ng itim, gera ng puti. The children of the light and the children of darkness. Maraming tao po ang hindi nila alam ay nagbebenta sila ng kaluluwa nila sa demonyo. Meron naman iba na talagang sinasadya nila. Akala po kasi nila hindi totoo. Be very, very, very careful po. Mag-iingat po kayo. Kung akala po ninyo hindi totoo ang demonyo, dyan po kayo nagkakamali. Kasi the demons, the evil ones, would do everything in their power for you not to believe that they exist. Noon pa po yan. So pag marami po tayong gustong gawin sa buhay natin na nahihirapan tayo, kung ano-ano ang sinasabi natin na hindi natin iniisip, lalo na pag hindi po tayo nagdadasal. Palagi pong nandyan ang demonyo. Naglipanan na po ngayon ang mga evil beings at demons. Itong demons po, wala yang inaantay, kundi yung ma-frustrate ka. Tapos mawalan ka ng patience dahil hindi mo nakakamtan yung gusto mo. Magsasalita ka ng hindi mo iniisip, katulad halimbawa po ng, "Ay nako, may Diyos ba kaya? Wala naman yata hindi naman totoo Dasal ako ng dasal, di naman pinapakinggan." Naku, tuwan-tuwa po sila niyan. Diyan yan, bubulong sa inyo. Hindi ninyo alam. Meron pong kontrata yan. Hindi lang po ninyo alam na pinirmahan ninyo. Kasi nangyayari yan sa astral traveling. I mean, when you dream. Okay, pupunta po ako dyan sa topic na yan tungkol sa astral traveling at saka yung humans who made a contract with the evil ones or with the demons. Okay? Susuyuin kayo na susuyuin. Hihintayin niya kung ano ba talaga ang gusto mo. Unti-unti, mararahuyo ka. Lalo na yung mga kabataan ngayon. Para rin po yung mga pedophiles. Gustong-gusto nila ng mga bata dahil madaling hubugin. Madaling hulmahin, madaling mapaniwala, lalo na po sa technology ngayon. Napakahalaga po na binabantayan natin ang mga bata natin at be a good example to them and teach them how to pray. Ano po? Yang mga demonyo po, yung mga evil spirits or evil beings, evil entities, ang sinusundan nila karamihan ngayon ay yung mga kabataan. At yung mga taong nagde-drugs o masyadong lulong sa iba't ibang klaseng bisyo. Bisyo ng laman, ng sugal, at ng mga ibang bagay na hindi maganda na nagiging dahilan kung bakit napakalupit nila, gustong-gusto nilang nangaapi, gusto nilang mambuli. Yung kontratang pinipirmahan nila kasi, hindi naman nila maaalala yun Pero unti-unti, palagi na po yung babangungutin. Madalas. Tapos nagtataka sila, bakit palaging ang pakiramdam nila, pagod na pagod, kahit masaya, kahit may pera. Tsaka palaging parang kulang. Kulang ang perang dumarating sa kanila.
kulang ang isang babae, maghahangad pa ng iba kahit may asawa na. Ganyan po yan. Tapos, yung mga demons, yung mga entities po yan, ng evil entities, meron po yung ilinalagay sa pagkatao mo. Hindi ko po alam ang tawag doon Parang bilog po yun, pero kinakain ka ng kinakain paunti-unti. Papasok po yan, iikot siya ng iikot, hanggang sa para kayong iisa na. O parang may sapi. Pero hindi naman po sapi yun You become one with the evil forces. You become dark. Even your aura becomes very dark. And then you think of evil thoughts. Kaya ako nga po itinapik ito kasi merong isang nanghingi sa akin ng tulong. Ang sabi niya sa akin, nag-iisip ako palagi ng masama. Ginamit ko yung sarili ko sa masama. Nanloko ko ng mga babae, pinipirahan ko sila. May asawa na ako, sinasaktan ko yung asawa ko. Masama akong tao, nag-iisip akong patayin pagka ang taong kinaiinisan ko. Yung mga ganun, evil thoughts. Yan ang mga bulong ng mga demonyo. Yan po. Mabuti na lang, itong taong ito, palagay ko, meron ding nagdadasal sa kanila. Huwag po kayong maniniwala sa mga demonyo. Huwag po kayong sasama sa mga taong parang demonyo rin. Kasi madadamay po kayo. Iwasan ninyo po yan. Kasi ang uling, pagka umupo ka sa katabi ng ulingan, mauulingan ka rin. Kung gusto po ninyong makawala sa clutches ng evil forces or mga demonyo na siyang dahilan kung bakit kung minsan parang hindi kayo makahinga, kahit po pumirma kayo ng kontrata sa kanila, kahit maalala po ninyo, ang pagpirma po ng kontrata sa mga demonyo, to the evil beings, demons, ano po yan, meron kang pinirmahang parang papel tapos nasusunog. Yung ibang klase naman po, dugo. Mananaginip ka. Tsaka karamihan ng panaginip mo, when you do astral traveling while you sleep, are awful. At tsaka hindi ka na makontento. Pero pag magbabalik loob ka, napakadali. Tumawag ka lang po kay Jesus Christ. He's our Savior. Ipinagpalit niya yung buhay niya para tubusin tayo, yung mga kasalanan natin, yung sakit na dinanas niya, yung hapdi ng mga sugat niya, nagginampanan niya po yun. Andyan siya. Nag-iintay lang. And then you can ask Him to send His angels. Alam niyo ba kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon? Ang mga angels, to save just one soul, isang kaluluwa lang po mailigtas nila. Lalabanan nila lahat ng dapat nilang labanan. Mailigtas kahit isa lang. Ganun po. Huwag niyo sayangin. Kasi iba na po yung nakahanda. Iba na rin po yung panahon ngayon. Nararamdaman naman ninyo Nararamdaman naman ninyo, hindi ba? Okay, pupuntahan ko po yung topic ng, siya nga pala, may nagtatanong din, paano ako makakawala sa kontrata? Yun na nga po, yung unang-una, you pray, humingi ka ng tawad, sabihin mo sa Panginoong Hesukristo, regardless of whatever religion you have, kung sinong dinadasalan mo, na alam mo na Diyos, na lalaban para sa'yo, para mailigtas ka. Doon ka lumapit. Kung ikaw ay Katoliko, pumunta ka sa simbahan. Magkomunyon ka, magkumpisal ka. Malalaman mo na nawala yon kasi magkakaroon ka ng emotional, you will feel very, very emotional pagka natupad yon. Kasi maiiyak ka sa saya. Pagkatapos para kang nakahinga, tapos magaan na ang pakiramdam mo. Ganun po kasi ang pag na-release yung mga demonyong gumagamit sa iyo. So be very, very careful. Huwag niyo hong gagawin biro yung tungkol sa ipagpapalit ang inyong kaluluwa. Kahit kaprasong biro, huwag po. Yung pagdating naman po sa astral traveling, yung pong mga tao
na may pinirmahan sa mga demonyo, yun po ang hirap na hirap pag nag-astral traveling. Yun nga po, pag nananaginip, parang palaging binabangungot. Parang nakatali yung paa. Parang may nakapulupot sa leeg.